Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH, and ngayong araw po, pag-usapan lang natin yung mga naganap po nitong undas. Yun nga, medyo na-busy tayo at hindi tayo nakapag-commentary dahil puntahan din po natin yung mga mahal natin sa buhay na yung mauna, no? So, kung matatandaan nyo po, yung sa last upload nating video, parang may padasal po na naganap dito sa Libingan ng Bayani para po kay dating Presidente Marcos Sr. So, si PBBM nga po dumalo at libo-libong loyalista po. Bali, aside kay PBBM, si dating First Lady Imelda Marcos ay nandun din po, no? At ang libo-libo nating mga loyalista na sumugod dun para ipakita ang pagmamahal kay dating Pangulong Marcos Sr. at syempre sa pamilyang Marcos. May mga ilan nga po tayo na interview doon dahil nga 'di ba merong nagsabi na ipapahukay daw si dating Pangulong Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. 'Di ba? Napakawalang respeto sa yumao at sa dating Pangulo ng Pilipinas. Pero aside dyan mga kababayan, medyo nagulat ako. Though, hindi na totally masyadong nagulat kasi alam naman natin yung change character nitong taong to napakabilis mag-switch from delulu to feeling, alam mo no, alam mo yun, yung feeling magaling, feeling bright, ganyan. So, ang sabi kasi dito sa pahayag na to, ayan, mensahe para sa Undas 2024. Maging puso sana ng ating pagdiriwang ng undas ang kahalagahan ng mga santo sa ating paniniwala at ang pag-aalala natin sa mga pumanaw nating mahal sa buhay. Sa ating mga pagtitipon ay ipagdasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamamana nila sa atin. Alalahanin din natin ang kabanalan ng mga santo na nagpapatatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Idulog natin sa kanila ang ating mga pangamba at manalangin tayo na maibsan sana ang bigat ng ating mga pasanin sa buhay. Sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan, katiwalian, siya yung masama, siya rin yung tiwali, at mga pansariling interes, siya rin po at ang pamilya na ang may sariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. Syukran. Sabi yan ni
Sara Duterte. Nakamakailan lang mga kababayan, winalang hiya, inalipusta, winalang respeto, yung pumanaw na dating Pangulo po ng Pilipinas na si Marcos Sr. Biruin mo, walang hiya kang nilapastangan yung pumanaw na nakukukayin mo at itatapon mo sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, magpapahayag ka or magbibigay ka ng mensahe na respeto, gusto mo respetuhin, alalahanin, etc. Ikaw nga, napakabastos mo nung nagsalita ka na kahit pa sabihin nating sinabi mo lang, dun pa lang mga kababayan, pambabastos na yun. Ano kayang pakiramdam mo kung sa pamilya mo yan sinabi? Kung ginawa yan sa'yo? Kung sa tatay mo yan sinabi? O kaya sa asawa mo? O kung sino mang mahal mo sa buhay? Kasi alam mo mga kababayan, yung iba dyan na walang respeto sa mga pumanaw, walang respeto sa dating Pangulo, kahit sobrang kasamaan na yun sabihin ni Sara Duterte, sinusuportahan pa rin nila. Ganyan po sila kabastos. Siguro kung sa pamilya nila yan nangyari, baka tumawa pa nga sila. Baka magpa-party pa sila kasi binastos yung mahal nila sa buhay na pumanaw. Kasi suportado nila yung mga pahayag ni Sara na pambabastos sa pumanaw na Tapos ngayon, magpe-pretend na gusto ng mapayapa, gusto alalahanin yung mga pumanaw na napaka-plastic. Puro ka-plastikan. Akala siguro ng pamilyang ito, after nilang gumawa ng hindi maganda, magsabi ng hindi maganda, after ng ilang araw, ilang weeks, okay na. Unforgivable po yung mga linyahan na binanggit noon ni Sara Duterte. Kahit ako hindi ako yung anak nung sinabihan ng ganon, manggagalaiti ako Diyan kasi mga kababayan, makikita natin kung paano sila pinalaki. Kung paano hinubog yung pagkatao nila. And malinaw, sobrang linaw pa sa sikat ng araw kung anong klaseng tao ang ating Vice President. May magsasabi na naman dyan, double time sa paninira kay Sara Duterte. Mga kababayan, lahat ng sinasabi ko nanggagaling sa bibig ni Sara. Mostly ng mga kinokomentary ko, kinokorek ko, galing po sa bibig ng mga Duterte. So, paano po ang paninira yun? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Diyan kasi nakikita kung paano ka pinalaki. Kung ano yung mga natutunan mo sa bahay, sa paaralan na pinasukan mo. Kung ano ka ngayon. Pero obviously, alam nyo na kung anong klaseng tao itong ating Vice President. Diba? Doon pa lang mga kababayan. And i-upload po natin yung mga ilang kuha natin, mga ilang interview po sa ating mga loyalista na galit dahil nga dito sa pahayag na to. Kasi di ba pag sinabing loyalista, yung mga lolo't lola ko, ganyan, loyalista yan, mga magulang ko. Yung mga panahon pa ni Apo Lakay. Galit na galit. Ako nga hindi loyalista. Pro-government ako na sinusuportahan si PBBM. Galit na galit din ako. At nababastusan ako. Walang respeto sa patay, walang respeto sa undas actually. Kasi syempre, pag undas po, All Saints and All Souls ang sineselebrate natin. So, dun pa lang sa pagsasalita mo pa lang, kahit pa sabihin isang tao lang yung pinagsalitaan mo ng di maganda, dun pa lang pinapakita mo na hindi mo nire-respeto yung mga yumao. Diba? Tama ba ako mga kababayan? So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.